Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, na-na-na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo sa hakbang ng lalawigan. Ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. Sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay ang magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Wednesday para sa isa na namang makabuluhang talakayan po na nakalaan syempre para sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayan, magandang umaga, partner. Ayan, magandang Yes. umaga po, lalawigan ng Batangas. Napapakinig nyo na naman po kami. Siyempre, ang inyo pong lingkod, Cheryl May Halili. Hello, hello! Magandang umaga mga kabiyahe! At ako naman po si Jane Ilarmo Ilagan. Ayan, kumusta, partner? Yes, at alam mo, sobrang dali ng Marso talaga. Totoo Mari. yan. Mhm. Talagang parang hinihila na naman ang ating taon. Tama At ka dyan. speaking of March, syempre, graduation season na naman. Yes, tuloy-tuloy ang graduation. Yes. At nito nga lamang, kumare, ay nakapagtapos na rin ako ng aking pamangkin sa high school. Ayan. Congratulations po sa lahat ng ating graduates. Congratulations po sa lahat. Yes, syempre, ganun din sa kanilang mga magulang. Ayan, Tama. guardians. Yan, Yes. sa mga nagpaaral. Congratulations din po sa inyo. Ayan, at bago nga tayo magtuloy-tuloy, partner, Yes. sa ating talakayan, sa magandang talakayan ngayong araw na to, pakinggan muna po natin ang isang paalala mula sa ating mga kasamahan dito po sa Bureau of Internal Revenue. Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po. Talino at puso. Ayan, partner, mulit-muli ang paalala ng mga taga-BIR, magbayad po tayo ng tamang buwis para po sa ikauunlad ng ating bansa. Tama, partner. At ito naman pagbabayad ng buwis, ito na may taunan. At yun nga, huwag makakalimot ng pagbabayad ng tamang buwis. Yes, at ang deadline po natin ng pagbabayad ng buwis ay hanggang April 15,
2026. Yan po. Nakikita nyo po sa diyan sa ating mga Facebook Live, doon sa mga nanonood, nandiyan po yung ating date kung kailan nga yung due date, Due kung date kailan ng yung ating, pagbabayad ng ating tama. buwis. April 15, 2026 po. Tandaan mga kabiyahe, ngayon ay Abril na, hindi na Marso. Yes. Yan. At magbayad na po on or before April Yes. 15, 2026. At kasama Jane, yan Yes. nga, nabanggit mo. Ngayon po ay April 1 na. Ang Yes, bilis. ang bilis. 2026. Hinihila na talaga yung araw. Nakatapos na tayo ng first quarter ng taon. At napakatulin nga po nitong mga nagdaang araw. And speaking of araw po, mahal na araw na naman, partner. Panahon po ng pagninilay at pag-aayuno. Tama ka dyan, partner. Ngayong nga Holy Week, inaasahan na naman ang dagsa ng mga biyahero. Pauwi sa probinsya, papuntang bakasyon, o kaya naman ay magre-reflection kasama ang buong pamilya. Yes. Kaya naman ngayon nga pong araw, pag-uusapan natin ang mga Holy Week safety travel tips. Yan. Para po masigurong ligtas, maayos at walang aberya po ang inyong magiging paglalakbay. Tama, partner. At para po sa ating safety travel tips, atin pong tunghayan kung paano ba mapapanatili ang kaligtasan sa ating pagbiyahe. May long weekend getaway ka ba o lakad ngayong Semana Santa? Ika nga din sa Batangas, huwag kang bara-bara. Dapat lagi kang handa. Bago ka bumiyahe, siguraduhin handa ang iyong sasakyan at ang iyong sarili. Gamitin ang Dr. Blow Bag Sea Checklist para sa mas less hassle at worry-free na pagbiyahe. Ano ba ang Dr. Blowbag C? Ito yung tinatawag natin o mas kilala bilang Blowbagettes. Pero dahil in-update na ng Land Transportation Office o ng LTO ang kanilang module, yung dating Blow Bagettes ay kilala na ngayon bilang Dr. Blow Bag C. D for driver's license. Siguraduhin ito ay valid at updated ang iyong lisensya. R for registration. Tiyaking rehistrado ang sasakyan at may kopya kayo ng papeles sa loob ng kotse. Kapag hindi rehistrado at kayo ay nahuli, malaki ang penalty. B for brakes. Subukan ng preno bago bumiyahe. Dapat ito ay firm, responsive at hindi maingay. Kapag may naririnig na ingay at delayed na preno, ipacheck na kaagad at huwag nang hintayin lumala. L for lights. Suriin ang headlights, signal lights, brake lights at hazard lights para sa malinaw na visibility. O for oil. I-check ang level at kondisyon ng engine oil upang maiwasan ang sira ng makina. W for water. Siguraduhin sapat ang coolant at washer fluid upang maiwasan ang overheating at mapanatiling malinaw ang visibility lalo na kung masama ang panahon. B for battery. Tingnan kung may kalawang ang terminals at ipatest ang charge. A weak and dry battery can leave you stranded. Mahirap yan! A for air and accessories. I-check ang tire pressure at ang tread ng gulong. Tamang hangin is equal to mas tipid, mas safe at mas smooth na handling. Siguraduhin din na nasa maayos na kalagayan ang inyong wipers at side mirrors. G for gas. Magpakarga ng sapat na gasolina bago bumiyahe, lalo na kapag malayo ang pupuntahan. Huwag hayaan na almost empty na ang tangke. Always refuel bago bumiyahe. S for steering. Siguraduhin maayos at smooth ang paggalaw at pag-ikot ng manubela. Siguraduhin hindi maluwag at hindi rin matigas ang steering. At syempre, Y for yourself. Siguraduhin ikaw ay alerto, nakapagpahinga, at hindi distracted o lasing. Tandaan na kahit okay ang sasakyan mo, kung ikaw mismo ay distracted sa daan, ito ay delikado pa rin. Tandaan, sa simpleng pag-check bago bumiyahe, tayo ay makakaiwas na aksidente. Gamitin ang Dr. Blowbag Sea Checklist sa inyong pag-alis. Dahil dito po sa Batangas Provincial Information Office, hangad po namin ang inyong maayos, ligtas at masayang paglalakbay. Ingat mga kabiyahe! Talino at puso. Ayan, natin nga pong natunghayan ang Dr. Blow Bag C o yung tinatawag natin dating Blow Bagettes. Kung saan dito ipinapaalala sa atin yung unang-una sa lahat yung napakahalaga po ng paghahanda bago bumiyahe. Tama ka dyan, Ate May. Hindi lang sapat
na basta umalis, kailangan planado ang lahat. Correct. At muli nga po ang ating paalala. Una po, siguraduhin natin na maayos ang kondisyon ng ating mga sasakyan. Tama. Yes, kailangan laging i-check po yung preno. Unang-una sa lahat, ang preno, yung hangin ng gulong. Yan, nandidiyan din po yung langis, yung tubig po na radiator. Kailangan po natin yung mga i-check. At huwag din po natin kalilimutan yung mga importanteng dokumento. Siyempre, una na diyan yung driver's license ng magmamaneho. Na hindi dapat makakalimutan every Yes. time na paalis Oo. gamit ang sasakyan. Ganon din po yung ating mga ORCR. Ano po yung ORCR ng sasakyan? Wag na wag pong kakalimutan. Isama na din po dito yung mga valid ID. Ano po? Yes, tama ka dyan, partner. Talagang kailangan i-check muna ang ating mga sasakyan, lalo na kapag mahaba ang ating babiyahin. Oo, at lalo sa panahon ngayon na kumbaga tinatawag natin na sobrang init. Siyempre yung tubig ng sasakyan kailangan laging i-check. Ayan, para naman sa mga motorista, tandaan, safety first, hindi pa unahan. Narito ang ilang paalala sa kalsada, sumunod sa speed limit. Ayan, sumunod po tayo sa speed limit. Tama, huwag tayong paunahan, huwag gawing karera. Yes. Yan, iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Actually, maraming mga drivers ang medyo guilty pag Yes. ganyan yung usapan. Medyo may sumusuway eh. Yes. Siyempre, magsuot din po ng seatbelt at siguraduhin naka-seatbelt ang lahat ng pasahero. Tama. Ano po, kung tayo naman po ay nakamotor, kung kayo naman po ay nakamotor, huwag na huwag pong kalimutang magsuot ng helmet. Yun. Yung driver man o yung passenger, syempre laging safety first. May ilan din tayo napapansin na hindi talaga nag-helmet yung passenger. Wherein Yes. dapat talaga both ay Oo naka-helmet. naman, lagi dapat. Tama. Ika nga ay ginawa ang helmet para sa proteksyon nating Tama. mga tao. Yes. Ano? Ayan. At syempre sa panahon ngayon, partner, no, hindi maiwasan yung mga happy-happy na tinatawag natin. Tama. Na pag nagkayayaan ang barkada, pag nagkayayaan ang pamilya, syempre hindi maiiwasang uminom. Tama. Ano? Ito ay hindi lamang para sa mga matatanda o bata. Yes. Para sa lahat talaga Para ito sa eh. lahat Oo. na yung sabihin na nating medyo umiinom. Ano po, hanggat maaari po, kung maiiwasan naman, ay ating iwasan. Ay huwag nang uminom. Oo. Kung alam na may pupuntahang biyahe talaga. Tama. At kung alam nyo na kayo po yung magmamaneho, hanggat maaari po, iwasan na yung pag-inom. Ano po? Tama. Kasi para na din sa safety ninyo, gayon din sa safety ng mga sakay ninyo. Ayun, maidagdag ko rin natin, may maghanda rin ng emergency kit. May first aid, may flashlight, extra battery at tubig. At kung magko-commute naman, siguraduhin may advance booking kung kinakailangan para iwas abala, hindi on the spot. Yes. Tama. Tama ka dyan, partner. Kasi ngayong panahon ng Holy Week, panigurado madami ang gagamit ng app dyan Yes. para sa mga pagsakay, pagpunta sa kung saan-saan. Syempre, alam naman natin na madami pong pasahero. At kung So, magbubook ka on the spot, tama talaga No. na noon pa. Oo. Kasi Kasi biglaan din yung iba, so agawan ng oras. yes, medyo kakain ito ng oras sa paghihintay bago may mag-accept sa iyo na tinatawag natin ng mga drivers. Baka syempre mainip, habaan po din natin ang ating pasensya. Isa pa yan sa dapat baunin bukod sa tubig, Yes. emergency kit. Dapat po talaga una ay ang pasensya. Yes naman. Yes. At saka dun nga sa nabanggit mong emergency kit, lalo mahalaga ito, lalo kung may mga kasama tayong mga bagets, mga bata. Mga bata. Siyempre, yung first aid kit ng ating mga bata. Wag po natin yung kalilimutan. Yan. Partner, hindi din lang naman syempre sasakyan yung Tama. dapat nating ihanda sa ganitong panahon. Syempre, dapat pati po ang ating mga sarili ay ating ihanda din kung meron tayong mga lakad. Abay, oo naman partner, naulit mo na nga lamang din ay narito nga ang ilang health tips para sa mga maglalakbay ngayong Holy Week. Yung Semana Santa, narito ang paalala para manatiling ligtas at malusog.
Kung mananatili sa bahay, sulitin ang mahabang bakasyon. Kumain ng sapat at masustansya. Mag-ehersisyo, magpahinga, magnilay, at gumawa ng makabuluhang gawain. Kung magbibisita iglesia, siguraduhin handa at ligtas ang biyahe. Siguraduhin maayos ang sasakyan at driver. Magdala ng panyo, tubig, pamaypay at payong. Gumamit ng sunblock. Planuhin ang mga pupuntahan. Huwag kalimutang uminom ng maintenance medicines. Buntis, senior citizens at may sakit, manatili muna sa bahay. Para sa mga magsasagawa ng penitensya, unahin ang kaligtasan. Magpabakuna laban sa tetano. Linisin ang mga gagamiting kagamitan. Suriin ang sarili bago mag-ayuno. Pumili ng mas ligtas na paraan ng penitensya. Sa pagninilay at pananampalataya, alagaan din natin ang ating kalusugan. Manatiling ligtas at malusog. Mapagpalang Semana Santa. Babiyahe ka ba ngayong Holy Week? Huwag hayaang masira ang bakasyon mo dahil sa sakit. Uminom ng sapat na tubig para iwas dehydration. Huwag kalimutang uminom at dalhin ang maintenance medicines. Umiwas sa sobrang init ng araw. Magdala ng basic first aid kit. Sa paglalakbay ngayong Holy Week, unahin ang kaligtasan at kalusugan. Isang paalala mula sa Batangas Provincial Information Office at Batangas Provincial Health Office. Talino at puso. Ayan, mulit-muli po ang aming paalala, uminom po ng sapat na tubig upang maiwasan po yung tinatawag nating dehydration. Tama, partner. Lalo't ngayon ay tag-init na. Yes. Ika nga, partner, pag ganitong tag-init, hindi sasapat yung 8 basong tubig na sinasabi. Sabi nga, pwede natin itong dagdagan hanggang 13 baso ng tubig na pwede nating inumin. Kasi ito ay nakadepende din syempre po sa ating timbang, sa ating laki. Lagi naman doon nakabase yung mga kinakain natin at iniinom natin. Ayon, iwasan din natin yung halimbawa nakabilad tayo sa init, galing sa initan. Wag agad tayo pong iinom ng sobrang lamig na tubig. Kasi yung iba, syempre, gusto Banas yung... na banas na eh. Init na gusto init yung na. ganong sobrang lamig at nakaka-refresh naman nga. Pero hanggat maaari po, paunti-unti, huwag Sakto nating biglain. Kasi di ba dito yung iba nakakaranas ng parang brain freeze? Parang umaakyat agad sa ulo yung lamig na nararamdaman. Epekto yun ng pag-inom ng sobrang lamig na Oo, tubig. epekto po yun ng pag-inom natin ng sobrang lamig agad na tubig pag tayo ay galing sa labas at galing sa initan. Yung iba talaga, may kilala rin ako, Ate May, na cold water, lalagyan pa ng yelo. So, lalo na talagang... Actually, Oo. guilty tayo dyan. Lalo na nga pag ganitong summer. Kasi, totoo naman, refreshing naman talaga uminom ng malamig na tubig. Pero, isa pang paalala, hindi din po advisable agad na yung iinumin natin is yung mga colored drinks na tinatawag natin. Kasi po, kung mapapansin nyo po, pag uminom tayo ng mga ganong colored drinks, kasi mataas ang sugar content nito mas lalo lang tayong mauuhaw. After nating uminom nun, yes, malamig po ito, yes, masarap po itong inumin, pero after po nun, mararamdaman po uli natin yung uhaw. Tama. Kumbaga, hindi nawala yung uhaw. May tamis eh. So, hanapin mo pa rin uminom. para mawala. Hanapin mo pa din yung tubig. So, control is the key. Yes. Or kung matitiis naman, ay wag na muna. Oo. Or huwag na lang. Oo. Lalo na sa panahon ngayon, boss-bossan natin yung Tama. mga ganong matatamis. Ayan, bukod dyan natin may magpahinga naman kung inaantok.
At huwag ipilit ang pagmamaneho kung pagod. Tama ka dyan, partner, no? Kasi, kaya nga po tayo merong mga tabihan dyan sa mga startol natin, sa mga daanan natin, pwede namang tumabi. Lalo na kung nakakaramdam tayo ng pagod, ng antok, pwede naman pong inap saglit. Pwede namang konting inat, pwede nga, actually, ginagawa namin to. Pagpansin namin na yung driver namin is medyo pumipikit na. Oo. Kasi hindi naman may iwasan talaga yon. Sa sobrang haba siguro. Yes. Oo. Pwede naman sabihin natin na tabi muna po tayo, tas mag-inat stretching konti. Pwede naman po May iba yun. naman na kahilinhinan sa pagdadrive. Yes. Mas better din siguro yon. Lalo na Oo. kung sa pamilya or sa barkada ay hindi lang ikaw yung marunong mag-drive. Yes. Siguro Maganda may yun. kahalinhinan. Maganda din. yun. Oh, Mas, yes. much better yung ganong may kahalinhinan tayo Para sa pag medyo pagdadrive. inaantok natin, hindi talaga kaya change. Pero kung one driver na nga lang naman, meron na nga naman tayong tabihan sa ating sa Start Tollway. Oo. At ang isa pa, partner, maiwasan din ito siguro kung kakapulungin natin ang ating mga Ayun. driver. Siguro- Alam mo yung may magandang usapan, yung ganon, para Siguro sa barkada naaaliw din kaya sila. hindi pwedeng mawala yung madaldal para Yes! siguro yung driver Oo nga, oo hindi nga. antukin sa biyahe at sa pagmamaneho. Yan, tama ka naman dyan. Yun nga, at mulit-muli po ang paalala ng pagdadala po ng mga maintenance medicines kung kinakailangan po, lalo na po doon sa may mga edad na nating kasama pagbiyahe. Kung alam nyo naman po, kung alam naman natin sa sarili natin na tayo ay may karamdaman, may sakit, syempre wag po natin kalimutan yung mga maintenance natin na tinatawag. At saka, pwede din idagdag dyan yung sinabi natin kanina, yung first aid kit. Pwede tayo magdala ng paracetamol as simple para sa mga simpleng sakit ng ulo. Tama. Yan, lalo na pag may mga medyo may edad-edad nga tayong kasama, yan, hindi naman maiiwasan talaga yung sakit ng ulo, lalo na sa tindi ng init, sa pagbiyahe, yan. Pwede naman natin silang bigyan ng paracetamol. Tama Simple ka dyan. lang. Huwag kakalimutan ng maintenance, hindi basta nadala ay tapos na. So, huwag kakalimutang uminom sa tamang oras ng kanilang Yes. gamot. Ayun. At syempre, kumain ng tama at iwasan ang sobrang matatabang pagkain habang nasa biyahe. Baka andalay chicharon. Ayan, guilty Pero tayo masarap dyan, naman nga partner. talaga Oo, guilty tayo dyan kasi ang kasarapan naman pag nagbiyahe, May food trip. Yes, Oo. pag may lakad ang pamilya, ang barkada, isa sa mga binabaon natin at isa sa hindi mawawala sa ating mga baon ay itong chicharon. Bukod sa chikahan, isa din yung way, yung pagkain. Yes. Para hindi antukin. Yes. Pero huwag naman masyadong sobra, diga? May tinatawag pa tayo mga chicharon na hangin, Naku po. yung mga pupor, yan. Yan yung mga hindi mawawala sa ating mga baon. Kumbaga ay pampawala daw ng antok, pampawala ng inip, yan. Pero, hanggat maaari po ay bawasan Control. natin. Yes, lalo na. At siguro naman, pag may mga kasama pati tayo matatanda, alam naman nating Nako. bawal ito sa kanila. Hanggat maaari, pwede Baka naman magligalig bigyan. pag hindi Pinatikim. Oo. Bigyan pwede- kahit kaunti, ano? Oo, pwede naman patikimin. Pwede Tama. naman bigyan. Wag lang sosobra. Yun. Control pa din dapat. Mhm. Ayan. At yan nga po ang aming mga healthy tips at safety travel tips para po sa inyo. Ayan, mulit-muli nga po ang paalala namin, mag-ingat. Mas mahalaga pa rin lagi ang pag-iingat. Tama ka dyan, partner. Mag-ingat tayo lagi kung saan tayo pupunta. Lalo na't may mga balak na puntahan ngayon nga pong Holy Week. Ayun. Yes. At partner, sabi nga dun sa ating safety travel tips, kung masama ang pakilasa. Ay, nako, wag nang Magpilit. tumuloy, wag na magpilit. Yan. Mulit-muli ang paalala po, mahalaga pa rin pangalagaan ang kalusugan. Tama. Always health is wealth. Yes. Alright. Ayan. Ikaw ba, partner? Ngayong darating na Holy Week, ano na yung mga plano mo? May mga nakaline up ka? Maglinis ng bahay. Ayan. Tama. Parang, Oo. yun lang talaga muna, talagang bahay muna. Kasi ito na yung time ko, medyo mahaba nga itong bakasyon, ilang araw din ito. So magpapakananay muna tayo sa tahanan. Yan, mag-aalaga muna ng aking bata. Ayan. Ayun. Ikaw ba, partner? Saan ba ang lakad ng family? Actually kami, nakaugalian na ng pamilya namin na pagpatak ng Huwebes Santo, Mhm. sa bahay lang talaga kami. Mhm.
sa bahay, yun nga, magninilay. Tama. And then, pagpatak ng Friday, dun sa Friday na yon, nagpo-procession kami. Okay. Yes, yun yung procession na tinatawag. Maganda yun. Hanggang dun sa tinatawag na libing sa gabi. May tinatawag pang pahalik. After ng procession namin sa hapon, actually una yun ay yung tinatawag na putol na misa. After ng putol na misa na tinatawag procession. After ng procession, may pahalik. After ng pahalik, yun na yung libing. So hanggang gabi yon na kumbaga ay panata na namin yon ng pamilya namin dyan sa Aplaya. Kumbaga ay taon-taon talaga, hindi kami Hindi lumiliban pumapalya. dyan, hindi Oo, pumapalya. Kasi yun na yung nakaugalian namin. Ang akin naman, bukod sa pagstay sa bahay at wala din naman plano lumabas, ay syempre yung linggo ng pagkabuhay ay talagang sisimbahan. Ayun. Actually, isa pa yun, partner, kasi pagpatak naman ng Saturday, may tinatawag na tayong vigil mass. Ayun. Yun yung kung saan binibindisyonan yung mga kandila. Pagpatak ng, actually, ang mass doon ay from 9 p.m., minsan umaabot to ng 12 midnight. Umaabot pa na ng Yes. madaling araw. Ito ay mahaba talaga, matagal na Kaya misa. procession din to ng mga Yes, activities. oo. Oo. Kasi ito ay nagbibindisyon ng mga kandila natin. Ayan. Ayan. At sa mga pupunta rin sa mga gantong activities sa simbahan, ay baunin din natin ating pasensya sa pila, Yes. sa mga crowd ng Yes, tao din. oo. At saka tubig, di ba? True. Tapos kung madami rin talaga yung crowd doon, asahan na rin yung medyo may init din yun eh. Oo. At ito pa, partner, pagpatak naman ng linggo, pagkabuhay, ayan, syempre, simba uli sa umaga. Kasi may tinatawag na dagit doon sa amin. May dagit na tinatawag, tatanggalin yung belo na puti. Para yun yung senyales ng muling pagkabuhay Ayun. ng ating Panginoon. Yan. Yun yung aming mga nakaugalian na doon sa amin sa Barangay Aplaya. Ayan. Ayan. Ay, Summer campaign. Oo. How about naman, partner? Matapos ang ating Semana Santa. Siyempre, alam natin, after na ng Semana Santa, summer na. Summer na. Summer. I Ano feel na- the summer na. That's sobrang Feel na feel mo init. na. Hindi, sobrang init talaga. Oo, yan nga. Yes. At ngayon nga pong darating na summer, gusto mo bang tumakas, partner? Pwede ba? Ayan, gusto mo makawala sa ingay, sa pagod, sa paulit-ulit na gawain sa buhay? Yes. Diba? Tara na din sa Batangas kung saan ang bawat destinasyon ay may kwento. At sa bawat biyahe, may buhay na nagbabago. Halina't makiisa sa aming summer campaign. Talino at puso. Ayan, mapapanood nyo nga po mamaya ang full video ng ating summer campaign po. Summer campaign ng lalawigan po ng Batangas. Dito pa rin syempre sa ating Facebook page na Batangas PIO. Ayan, huwag papalampasin ang oras na iyon. Manood po tayo. Tunghayan natin ang summer campaign ng ating lalawigan. Yes, actually madami kayong madidiscover na mga kakaibang pasyalan dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Kumbaga ay kahit kami na kasi kasama kami nung shoot etong video na ito, Yes. ano, may mga stories na mga tourism workers na alam mo yun, naantig ang aming mga damdamin doon sa mga kwento ng ating mga tourism workers na nalaman natin doon na yun talaga yung nakatulong sa kanila upang maiahon ang pamilya nila. Madaming series ng storya Yes. ang mapapanood ng ating mga kabiyahe. Yes. Sabi nga, Batangas is more than a destination. Yun. Yan. At yan nga po, dito na po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw. Sa atin pong mga kababayan, kung nais nyo po napakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page na Batangas PIO. Gayon din po, i-like nyo na at i-follow ang aming official social media accounts para po sa iba pang mga updates. At subaybayan
At magkarinigan muli po tayo sa darating na linggo. Dahil syempre, ang Biyernes po ay ilalaan natin sa ating Panginoon. Para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, partner, hindi natin makakalimutan ang ating technical team na kasama nating bumiyahe ngayong araw. At sa inyo na aming manunood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas, ito po si Cheryl May Halili. Ng isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Jane Ilarmo Ilagan. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo. Kapitolyo.